May 10, 2026, 9 a.m. oras sa Pilipinas. Ano nga yan? Ang ibig sabihin yan? Ha? Kaya, kunti lang mensahe natin. May pagkakataon kayo niyan. Sabihin naman ninyo, hindi ako nakapasok ng horror house. Ha? Walang magpaliwanag. Takot sa horror house, Brother Ness. Ha? Tama na, baliktad yung pangyayari ba? Sila patuloy nagsigawan na pinatay ko yung kasamahan nila. Hindi nila alam na binaliktad ko pala yung kutsilyo. Yeah? Kaya ako noon, pumunta kami ng kahit dito o doon sa Pilipinas, doon sa may Bob na Bob. Pumasok kami doon ng horror niya sa may doon sa may Bob na Bob, sa may Rose Boulevard. Sabi ko sa pagpasok mo mismo doon sa loob, puro dugo sila gano'n, tapos kung ano mga musta-mustra ba, sabi ko, Ops, baka iman, lagyan ako ng jumbo sa maduwihan yung damit ko. Ginagano ko yung gano'n. Ko, ang ganda mo pala yan, bagay sa'yo. Ginagano ko sila yung nag-horror ba, sa loob. Asal talo sila, kunwari hawakan lang ako na, sabi ko, yung jumbo sa baka malagyan ng damit ko. Sabi siguro ng mga nag-horror ba, parang yung tao, pumasok pa ito, hindi na pala natatakot. Yun yung ginagawa ko talaga sa pagpasok ng horror. Isama ko si Susan. Sila ni Susan, tatakip ng mukha. Sabi ko, pumasok pa kayo ng horror kung tatakpan yung mukha ninyo. Alam na yung horror yan eh. Di ba? Alam niyo na hindi totoo yan eh. So, pumasok din kami dito sa Australia. So, kasama sila Pedro nun eh. Sa Queensland. Oo. Nasa train kami gano'n. Sigawan na sila. Ako, pinagmas na ko pa yung mga tao ko. Dinabihan ko pa na, yung jumbo sama, lagyan ako. Gano'n ako ginagawa talaga sa horror. Kaya pag pumunta sa horror, sabi niya, si MG Susay, kayo na, wala namang kwenta sa akin, mga horror na yun. Alam naman natin na tinatakot ka lang eh. Sabi ko gano'n. So, sa actual naman na literal na buhay, hindi talaga ako natatakot. Kahit totoo pang multo, totoong kwak-kwak, totoong ano pa, mga kaluluwa. Kinakita ka ninyo eh. Pumasok ako sa sementeryo. Madilim pa, wala pang ilaw yun. No. Nagano pa ako na, ano may mga sinasabi ko nun, na wag niyo akong takutin, matakot din ako. O diba? Nakita niyo yung sanabi yung sementeryo. So, madilim, walang ilaw yun. So, kasi, sino pa bang manakot pa? Tayo na yung tao, manakot doon. Ngayon, kung meron naman doon, sakay sa panahon, mga taong lupa, hindi na ako takot sa taong lupa. Alam ako ng taong lupa. Kaya may malapit sa akin. Alam ko na may taong lupa na malapit sa akin eh. So, ngayon, gati naman sa wakwak na yan, kaya totoo talaga yan, yung wakwak. Yung kapitbahay na namin noon, kaya sabi ko sa inyo na sigisigaw siya na sabi ko na, uy, nabuntagan ka. Gaya-gaya sa akin. Sabi niya, nabuntagan daw. Dapuan pa yung layag niya. Lulipat sa cutting, tinaob yung bangka. Sige na tulong. Totoo yan. Pero pag ako ang sumigaw, layo ang espiritu ng wakwak. Kaya ako sumigaw. Inaabol ko pa ngayon, ito lang na uso na yun, magbaboy-baboy, ako. Habulin ko pa.
Habutan yan, litsunin talaga kita. Iba, tatakbo po. Pagdating na sementeryo, ihiga pa nga ako lang isa sa ibabaw ng nicho. Manakot lang. So, sa sarili ko, hindi ko tinuturuan sa sarili ko matakot. So, ang mensahe na yan, kasi nasabi ng Diyos, na ang tao ay tinuturuan nila ang sarili nilang matakot. Yun yung punot dulo niya sa mensahe na yan. Na sa mga problema na narating sa buhay, sa tao, natatakot. Kahit naman hindi problema, pinoproblema. Wala pa nga nangyayari, pinoproblema na. Kasi takot na. Saka, yun ang ginagamit ng mga pare at pastor na ang tao tinatakot. Tinuturuan kayo matakot para matuto kayo kumakit sa kanila. Yun yung ng mensahe na yan. Na kayo mismo, sa sarili ninyo, tinuturuan nyo sariling matakot. Kaya kumapit kayo sa relihiyon dahil lang turo nila, sila ang tagapagligtas. O kung hindi ninyo sundin ang pinapasunod nila, bawalan kayo, bawiin ng Diyos ang mga biyaya na sa inyo. Yun yung mga, yan. Yan sabi ng Diyos. Na ang tao mismo, sa sarili niya mismo, tinuturuan siya ng matakot na hindi naman dapat katakutan. Di ba? Kaya nga, sinasabi nga ng Diyos yan, na yung sa ginawa kong binabaliktad kong kutsilyo, na baliktad na sila ang customer, ako na ngayon nanakot. Kasi nga, hindi nga ako matakutin. Kaya nga, walang kahit sino na pwede akong takutin. Kaya kahit totoo pa o ano man, sabi ko na sa inyo, ilang bis na ako tinutukan ng baril. May nakahula pa sa harap ng bahay namin. Inuna ko pa. Ang malait pa dala nun. Di ba? Sinabihan ko pa na nakahula pa kayo sa harapan ng bahay ko, umaga-umaga. Umuwi na kayo. Magsiuwihan kayo. O, di ba? So, pag may Diyos tayong kasama, wala tayong dapat takutan. Pag ano natin yung wala tayong ginawang masama sa kapwa, hindi tayo dapat matakot. Pero kayo, may tulong na nagwakwak. Wala na, takot na. Makita lang kayo ng balite siya dadaanan ninyo. Hindi na dadaan kasi natakot na. May kapre na. Di ba? Ako, yung nakasaksi doon sa Camiguin na mula sa bahay ng lolo ko, ang bundok yun, daang ng sapa, walang bahay. Maglakad ako yun ng alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi, paakyat doon. Walang ilaw-ilaw. Kasi pag may tulok ang dala, doon sa may bandang may nagpakamatay, nagbigti, matagal ang panahon, talagang papatayin yung sulo mo. Parang binuhusan ng tubig na isang timba. Kaya gagawin ko, hindi na ako hindi na ako magdala ng sulo. Isipin nyo yun. Inubis na ako dyan, tinakot-takot dyan sa lugar na yun. May bato pang paakit. Sumunod sa akin, di ba ako natakbo? Meron pa akong boses narinig. Doon sa ilalim ng may sapa, nadahalan ko. Malaking boses. Di ako tumakbo. Binalikan ko pa, sinilip ko pa sa baka baboy ramo yun. Di ba? Pero iba yan, takbo na. Ilang bis nangyari sa akin yun. Hindi ako masama sa tumakbo. Kaya ako magpising ako, mas gusto ko walang tao. Dahil kung may tao, baka malakit pa yun. Pising ako sa platform, ako lamang isa. Nandiyan sa tabi ko, yung plastic na kinusot-kusot. Tsaka diyan ang batang umiiyak sa tabi ko. Wala namang bahay doon, malapit. Wala din babae na may dalang bata. Iyak ng bata. Nandiyan sa tabi ko. Ako lamang isa. Di ba ako tumakbo? Hindi na ako umalis sa platform.
takot-takot sa iyak sa bata. Manigas ka. Di ba? Kaya kung nakita ko ng mga kaluluwa, dami akong beses nakita kaluluwa. Kaya dito sa trabaho ko, ilang beses ako nakakita. Kung ano yung sinabi ng kaluluwa, totoo lahat ng sinabi niya. Napakita niya sa akin. Sabi niya, kunin mo yan. Kasi wala nang kukuha niyan. Nag-away kami sa kapatid ko. So, kinuha ko. Tapos nabalitaan ko, sinabi na itapon na kasi wala nang kukuha kasi may nag-aaway yata sila. So, ganun. So, totoo yung kausap ko, yung kaluluwa. Kasi totoo naman yung literal na kausap ko yung sinabi na nag-aaway sila. Totoo yung kausap ko yung kaluluwa. Kasi sinabi niya, kunin mo. O, di ba? So, dami ko mga experience pagdating sa mga ganun. Never ako na matakot. Dami ko ng kaluluwang nakita. Pero kayo, yung turuan nyo sa sarili nyo na matakot. Pag may namatay, takot na kayo dumaan sa kahit pamilya nyo mismo. Mas bilib pa ako kay NJ. Umuwi kami sa namatay ang nanay ni Susan. Unang gabi. Kami, natulong lang talaga kami sa simulat sa palo kami natulong sa kubo. Sa bahay na Susan, walang natulong sa loob. Kasi takot. Si MJ natulong sa loob, sa tapat ng kwarto ng lola niya. Pinatay pa ni MJ ang ilaw. Doon na pahanga ang mga tao sa kay MJ. Tama? Mag-isa lang siya natulong sa loob ng bahay, samantalang mga anak niya nasa labas natulog. Di ba? Ako sabi ko, bilib ko siya na natulog ka mag-isa dahil sa unang gabi, paglibing ni inay. Samantalang mga anak niya takot at takot. Ngayon, may madaling araw, pumasok ako, kasi umihi ako sa loob. Ang CR kasi nasa tabi ng kwarto lahat, bukas yung pinto ng biyanan ko. Umihi ako. Pagpunta ko sa kusina, damit ni inay, itsura ni inay talaga, yung may kortina, nilapitan ko. Tititigan ko talaga si inay yun Sabi ko sana, inay, paglingaw niya, si ating pala, nagulat si ating. Akala ko talaga si inay, binagit ko talaga, inay, paglingon si ating ko, ating ka pala yun. Isipin mo yun. Kung katulad doon, kasi damit pala nila yung sinuot niya. So, isipin nyo yan. Kung kayo, baka tamak mo na kayo, sabihin nyo na, hindi nyo napakita si inay sa akin. Isipin ng tao din, nagpakita nga si inay ninyo. Pero, totoo nun, kapatid pala niya yun, o anak niya, di ba? So, ako, pagkakita ko si may kortina, winahi ko yung kortina, tapos sinilip ko talaga, nilapitan ko talaga, mga isang di pa lang. Nakatali ko siya, may ginagawa sa lababo. Tahimik madaling araw. Nilapitan ko talaga. Sabi ko, inay, lumingon ngayon, si ate ko, uy, ate ka pala yan. Akala ko si inay So, isipin niyo yun. So, yung ganun ba, na hindi naman dapat palampasin. Kung nakita niyo na ganun, kahit pamilya ninyo, kasapin ninyo. Kung nakita niyo, hindi niyo dapat natakotan. So, yun ang tao. Ang sarili mismo natin, yung turuan natin matakot sa lahat ng bagay. Problema man, tulad ng mga problema. Yung may mga nangyayari. Wala pa nga, hindi pa nga nangyayari Pinoproblema na. Natakot na. Di ba? Kaya sabi ko, kung ano ang meron sa pagkakataon na yun, harapin na lang kasi ano solusyon. Hindi yung takot ka o ano gagawin, hindi pa nga nangyari
Paano yung pagdating sa oras na yun, wala naman pala nangyari. Tapos ka na problema. Tapos ka na natakot. Di ba? Ako hindi ganun. Sige na sige. Kung anong meron, sige. Pagdating na sa oras na, kung anong meron, harapin. Yun yung pagkatao ko. Yung dito nakikita natin ang kaibahan sa sarili ninyo at saka sarili ko mismo. Eh ako nga, tunay ako naniwala talaga na may Diyos na buhay. Kaya sa buong buhay ko, ginawa ko ang dapat kasi alam ko na may Diyos talaga. Hindi ipagkaloob ng Diyos sa akin ang power of mind kung mali ang paniniwala ko. At ang binabanggit ko na power of mind, malinaw naman talaga na mayroon. Kahit sa ang gulo, makikita natin na may power of mind talaga ako. Malinaw na may kakausap akong Diyos. Malinaw yan. Yan lahat ng mga na-share ko sa inyo, may mga patunay. Narinig ninyo, bago pa nangyari. Nakita ninyo, bago pa nangyari. Diba? At kung may sinabi ako, may basihan, may batayan. So, walang kwentong barbero. Hindi niya masabi, imposible. Hahamunin ko kayo pagdating sa kasino. Punta tayo sa kasino, di ba? Hindi na ako makapasok. Pagpasok ko pa lang, palabasin ako. Ngayon, pagpasusahin niyo, kung ilang beses ang grant ko. Pagkita kayo doon. Ngayon, titignan niyo ang bangko ko. Kung may pira ba. Pag lumampas ng 4,000 ang pira ko sa sweldo, kasi isa naman ang bangko ko, inyo na. Yan ang kondisyon ko. Wala nung ibang bangko eh. Isa lang. Kaya pag wala pang sweldo, 0-0 yung account ko. Kasi buwanan ang sweldo ko ngayon. 0-0 yan. So wala akong pera talaga. Nanalo man ako sa mga grant, pero ginagamit ko doon sa ginawa ko at ang iba, binalik ko doon sa kasino. Yun ang buhay ko. Yun yung sinabi ng Diyos na ang buhay mo, punong-puno ng misteryo. Pero, siguro kung gustuhin ng Diyos na payamanin niya ako, bakit hindi? Sa loto nga lang, magbigay siya ng number sa akin sa loto. Milyonaryo na ako. Di ba? Pero hindi naman yun ang ano ko eh. Ang pera, hindi yan ang magdala sa atin sa paraiso. Ang pera, yun yung magdala sa atin sa impyerno. Ano nangyari sa Kongreso, sa Senado, sa Presidente sa Pilipinas? Di ba? Na-impyerno sila dahil sa pera ginasama-sama nila. Pag nanakaw ang atupang nila sa buhay nila. Kasi walang kabusugan sa pera. Malita na yung mga kinamkam nila sa pera ng taong bayan. Nagpatuloy pa rin sila sa pagkamkam, paglalakaw. Di ba? Kapangyarihan. Yung tao na yan, gahaman sa pera at kapangyarihan. Kasi itong mga tao ito, wala itong kasiyahan. Tipin mo, pagkamalita, baka isang malita, hindi mo na maubos yung kain habang buhay mo. Kadami mo nilang ninakaw, sa dami nilang kinamkam. Maubos kaya nila yun, di ba? Pero yan, sigurado ako, ang makikita ng mga kaluluwag na sa impyerno, kung sa Pilipinas lang, yung mga senador, mga congressman, at mga presidente. Diyan, mga Pilipinas, marami yan dyan sa impyerno. Kahit silipin ko sila, tanungin ko ang Diyos kung saan sila mapunta, siguro yan, ipakikita yan. Minsan, pag wala akong magawa, ihilingin ko sa Diyos kung saan ilagay ito si Marcos, mga congressman, sila Soto, sila Lacson, at ipakita ko yan. Para meron din tayo pag-usapan. At tanong ko lang, Miss Fred, saan kayo ilagay ito si Lacson? Magbigay na siya ng senaryo. Saan ilagay si Marcos? Yan, makikita ninyo. Pag wala akong magawa, pagtripan ko ito mga ito, kung saan ilagay ng Diyos to. Para meron tayo mga pag-usapan sa Zoom.
Totoo talaga, makikita ko, maniwala kayo sa akin. Kaya yung mga gawain ng ninyo eh. Pag tinatanong ko kung anong gawain ng isang tao, papakita pa nga eh. Oo, maniwala kayo sa akin. Diba? Bulabugin ko kayo. Ilihim ko lang yung ibang nakikita ko. Ito yung hindi basta-basta mapaniwalaan ng tao. Hindi siya sabi na tayo posible. Pero ako, walang imposible sa akin. Lahat yan posible. Kahit sinong tao na hihingihan ko, talabas at talabas talaga kung ano yung meron. Kita naman yung mga nakitaan ko. Diba? Latara yan. Bago ko pa yan isinulat. Sinabihan ko kayo na hingi ako ng mensahe sa Diyos sa inyo kung anong meron sa inyo. Ngayon, pag mayroon ng senaryo, sulat ko. Tapos babasahin ko ano ibig sabihin. Ang sagot lang naman ng tao, totoo yan, sir. Totoo yan, tay. Oh. Malino naman makakita ko. Walang to talaga. Nako, sabi ko sa inyo. Kahit maglihim pa kayo sa sarili niyo. Pare nga mismo lumalapit-lapit na hindi naman sabing pare siya. Paghingi ko, pinakita. Pare siya. O, di ba? Binara ko agad. Yung madre nga, may asawa na yun, ha? Yung taga-Talisayan. May asawa na yun. May anak na yun. Nagpagkakamot. Sabi ko, Miss Friend, pakita mo sa akin to. Anong meron sa babaeng to? Pag pinakita, doon, nakita ko, meron siyang kalago yung pare, madre siya. Kung ano-ano pang nakita ko. Oh. Pag-umpisan ko sa madre, iyak siya. Umahagulo sa iyak. 35 years kong tinago yan, brothers. Walang nakakaalam. Ako lang sa ang pare. Paano mo nalaman yan? Oh. Diyan ninyo makikita. Na makikita ako. Binuo na Diyos ang paniwala ninyo para gumaling kayo. Gano'n yun. Kinabukasan sa noon araw, brothers, nakalakad na ako. O, di ba? Testimony na siya. Nakalakad na. Paano? Nabuo ang paniwala niya. Sabi mo, madre siya, walang nakakalam, itinago niya. Nasabi ko, madre siya. At nasabi ko, na may boyfriend siyang pare, anong ginawa nila? O, yung madre doon sa taga-Sibo. Hindi makatae. Banatan ko pa, Kayo mga madre? Binuo kayo ng mga pare ba para pausan? Totoo yan, sinners. Wala oras lang, isang oras lang yata. Kaigit ang madre, O, di ba? Gawas ang igit sa madre, Sabi nga ni baho na ng igit. Di ka labas yung diretso. Mga madre, binuo kayo ng mga pare ba para maging pausan? Sa tumbag na yun ng madre, Ito yan, brother nurse. sa oras lang lagi ko, buhusan tayo, nakalakad pa. Hindi man ito makalakad. Kalakad pa. Yun ako, ignore ako ninyo. Sabi ko sa inyo, pag makakita nga ako sa inyo, huwag niyong isipin na kung ano yun. Binuo na Diyos ang paniniwala ninyo para magagaling kayo at baligtas kayo. Kasi pag walang iba nakakaalam sa gawain ninyo, pwede Diyos lang. Ikaw mismo. Itago mo yan. Pag makita ng Diyos yan, masabi mo talaga. Totoo siyang ginamit. Paano niya malaman na madre ako? Na hindi ko naman kinikwento. Paano niya nalaman na may boyfriend akong pare niya tagal kong itinago. O di ba? Totoo nga siyang ginamit. Dahil totoo, yung naturo ko, paniwalaan ninyo. I-apply nyo sa sarili. Ganun ang way ng Diyos na paggamot. Physical, mental, at spiritual ang ginagamot ko dito.
Di ba? Tingnan mo si ano, yung taga-Talisayan, si Kamala noon, na hindi gumagaling na sa ano niya, sa pinapagamot. Si Raulita. Oh, ilang minsan ano yun, yung paggamot sa akin. Sabi, pagpaluap, Sir Nurse, ganun pa rin. Hindi ako gumaling. Okay, padayon lang, padayon. Patuloy sa pinapagawa. Sunod song, Sir Nurse, ganun pa rin. Oh, di ba? Diba niya, saksi kayo dyan kasi nakakita kayo. Ganun pa rin Sir Nurse eh. Ginawa mo ba? Paano mo ginawa? O gano'n, bakit hindi ka gumaling? Tama naman ang ginawa mo. Kailangan niya Rolita. Ano naman tayo? O, di ba? Tapos tawagan mo ako. Kailangan ka ano naman. Kung ano ipakita ng Diyos, yes or no lang, o totoo hindi lang. Para kaya gusto na buhuin ng Diyos yung paniwala mo, baka basta niwala ka lang siguro. Ganun lang siguro. One-on-one. Ayun na. Kung basahin ko yung mensahe, pinost ko. O sa SOM, kita naman ninyo yan. Paano ko basahin? Pag sabi ko na, meron ka bang anak na, yung pinaampon. Amin siya agad na meron na siya anak na pinaampon. O, diba? Totoo yan siya, Nas. O, di ba natanatan ko? Sino nakakita nun? Na kayo lang nakakaalam. Sa sunod song, kamusta na? Gumaling na ako, Sir Nurse. O, di ba? Doon yung makikita. Na makakita ako, papagaling kayo talaga ng Diyos kung hindi kayo nagsinungaling. Marami akong ganun na pangyayari. Kaya totoo nila ako makakita. Sino ba balay ba doon? Na may anak siya palang pinapaampon. Wala naman ko sa tabi nila. Hindi ko sila kakilala. Hindi ko ano-ano. Wala nagkwento. Diyan yung nakikita. Diyan yung tingnan mo yung taga-Tagolwano. Talagang panay-panay ko yan, si Marje. Diba? Duda pa siya na may nagkwento sa akin. Dudahan niya lahat. Wala siya makita kung sino ang kwento. Mensahe ng Diyos yan. O di nabulabog si Marje. Pinakita talaga kung anong tunay niya pagkatao. Uy, sabi ko sa iyo, hihingian ako kayo ng mga mensahe. O, talagang magugulat kayo. Talagang pakita ng Diyos kung ano yung tunay yung pagkatao. Wala makaligtas. Kung ano yung pakita ng Diyos, yun talaga ang lalabas. Hindi ako maniwalang mali ang mensahe ng Diyos pag yun ang ipakita. Ano pinakita ng Diyos doon? Maldita. Yung sinasabi niya, maldita. Kaya yun. Duda-duda kayo sinagpinto. Ayun, lumabas tuloy. Maldita pala kayo. Anong laman ng maldita? Alam nga nyo kung ano yung maldita. Ganun ako. Diretsohan yan. Nalaman kung alam na ninyo kung sino yung mga kinakitaan kung mamatay. Nako, kung paano pinatay ang tao, baka magulat kayo. Mga taong buhay na buhay pa. Sinabi ko na mamatay na, tapos magduda pa kayo. Hindi ko agad na papaniwalain kayo. Pero isampal ko sa mukha ninyo. Tunay at totoo akong makakita. Kaya pati isa sa Tagolwano, kung anong gawain niya. Di ba? Yung re-stroke. Nagtalaman ko yung kung anong gawain. O. Sinabi din ng anak na yan, sabi nga, ay malalaman niya ba na, day, o ba? Laman din ni Sir Nurse yan, kaya pakita talaga yan. So, di ba? Nung nag-testimony, siya nagsabi siya, totoo yun, Sir Nurse. So, ano yung gawain?
Kaya itong mga sinasabi ko, sampal yan sa mga mukha ng nagdududa. Kaya ako, mayroon pang mga hindi nyo nalaman na mga confidential sa mga taong nasa paligid ninyo na nakitaan ko na hindi ko binigkas sa bibig ko o nasa paligid ninyo. Na magulat kayo pag ibigkasin ko yan, confidential yan. Talagang kalat ninyo. Ito lang ako. Already na nung tao talo ninyo. Pero pag kayo makakabalik, pag duda-duda o ano man, dahil baka sadyain ko kayo, baka nga masabi ko sa inyo na hindi na kayo magtagal sa mundong ito para magulat kayo. So, yun lang, Miss Kay. Salamat. Thank you, Brother Mars.